Hello, everyone. This is Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Browning Conversations. This is your ultimate podcast for all things passion. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola. Hello, kumusta? Mama Shiko, hello. Poit, RM, Ari, hello. Kenneth, ang aga nyo naman po. JR, Westro, ang aga nyo naman lahat. Si Piang, okay. Kumusta? Sino ang nasatisfied sa MUPH kagabi? Nasatisfied ba kayo? Masarap ba tulog nyo? Kumusta ang panonood? Team Bahay, Team Online, Team YouTube. Ayan, si Belle very satisfied. Si Kenneth very satisfied. Yes, fresh. Ayan, may mga hindi na satisfied kagaya ni Marwin. Alam ko yung mga sentimiento nyo dahil nakakabasa na nga ako ng mga comments kanina na hati-hati ang opinion at yun ang hindi ko malaman sa mga pageant fans ngayon. Last year, nung nanalo si Chelsea Manalo, ang daming mga sentimiento din na dapat si Atisa daw. Kasi bagay si Atisa sa Mexico or kung hindi si Atisa yung ibang girls. Ngayon naman nanalo na si Atisa, ang dami pa rin sentimiento. So, sana tayo lulugar nito? Ano nang gagawin natin? Hanggang ganito na lang ba tayo? Lagi na lang tayo puro sentiments? Hinaing sa buhay? Ganito na lang ba tayo lagi ng ganito every year? Ha? Ganito na lang tayo lagi? May mga hindi nakakaintindi kasi. Marami kong nagbabrowse ako TikTok. Ang daming mga nag-rant na bakit daw si ganito ang best answer, pero daw hindi nanalo. Ilang beses ba nating i-reiterate sa lahat, sasabihin sa lahat ng Q&A, kahit sa ang pageant, hindi po siya 100%. Hindi po 100% ang Q&A kahit saan yan. Nagkakaroon ng deliberation, tinitingnan kung sino yung feeling ng organization, ang karapat dapat pumunta sa host country. Dapat alam nyo na yan. Pero feeling ko alam na yan ng mga pageant fan na talaga dati. Pero yung mga baguhang pageant fans, especially yung mga bagets, mga Gen Z pageant fans, hindi nila alam. At sila yung unang nakikipagbuksaan sa comment section, nakikipagbardagulan. Alam nyo na dapat yan, lalaki na kayo. Diyos ko, ngayon lang ba kayo naging pageant fan? Ba't di nyo alam yun na hindi po 100% ang Q&A? Nagmamatter ng overall performance simula nung umpisa. Lahat yan. Tsaka yung overall totality ng girls. Nagkakaroon ng deliberation kung sino yung feeling ng organization. Ang karapat-dapat dun sa host country. Napapamura ako. Kasi hindi, naiinis talaga ako sa mga nag-run sa social media ngayon. Di ba nila alam, binibini days pa lang si Madam Araneta. Ganun ang ginagawa. Pinagra-rumble ang corona kung sino yung dapat sa ganito, kung dapat sa ganyan ka. It's ganun. Hindi siya 100% Q&A, kaya just ko kahit sa male pageant ngayon, ganun din. Ito nga recently Mr. Pilipinas Worldwide, kung sino yung bagay sa global, sa international, sa Supra, doon inilagay yung mga boys eh. Nakakainis. Inis ako sa mga nababasa ko ngayon sa social media. Now, ang sabi ng iba, okay, sige, okay na tayo sa Q&A, sincere, genuine naman daw yung answer. Ngayon, ang binabato naman kay Atisa, yung pagkadulas naman. Bakit nadulas naman Hindi naman maganda yung performance sa evening gown. Anong magical doon? Ngayon, sasabihin ko po ulit ngayon sa inyo, nasa era na tayo na ang beauty pageant ay hindi na kailangan perfect ka. Ang beauty pageant ngayon, kailangan, alam mo yun, may own story na yung girl. Dapat nakakitaan na siya ng moment hindi laging perfect ha. Dapat alam mo yun, yung may kwento na sa nangyari sa kanya. Alam mo yun, authentic, own story. Yung may kwento na, hindi ko siya masabi, pero naiisip ko siya. Basta may kwento, ganyan. So, ayun. Hindi na tayo ngayon sa era na dapat perfect lagi ang girl. Alam niyo yun. Dapat maganda talaga yung kwento niya. Like Kat Creona, Pia,
Sino pa yung mga multiple times na sumali? Basta, alam niyo yun. Yun yung maganda na yung kwento ng girl. So, feeling ko from there, nasway niya yung mga judges. So, yung mga judges. So, ilan ba yung mga judges natin? Actually, hindi ko rin kilala yung ibang judges kasi sponsors yung iba doon. Ang kilala ko lang si Bianca Umali. Pero yun yung mga judges na yun, ayun yung same judges na nag-judge nung preliminaries tsaka nung closed door interview. Ngayon, ang lagi nga sinasabi sa atin, ang pinaka mahigpit mong kalaban dyan pag naging favorite ka ng judges. So, malamang naging favorite siya ng judges. Kaya kahit anong gawin niya, kahit naglupasay siya sa finale, magtatumbling ka dyan, maglupasay ka, tumalon ka, basta naging favorite ka ng judges, iaakyat at iaakyat ka talaga nan. Iaakyat at iaakyat ka tataasan ng puntos mo kahit anong gawin mo kasi naging favorite ka. Yun. Tapos, ayun pa iba ko nababasa. Ang hirap intindihin ng ibang mga pageant fan. Nakakainis. Hindi ko alam kung nasa ng utak. Tapos, sige, ayun pa, ano ba yung mga binabato kay Atisa? Okay, hindi daw performer, yung Q&A. Pero again, yung totality nga kasi ng girl, nagkakaroon ng deliberation kung sino yung bagay dun sa host country. Yun yung pinapadala. Naalala niyo si Sir Arnold. Si Sir Arnold, dito lang, parang nag-trending siya kasi yung mga queens niya nanalo lahat. Tapos, may mga ibang pageant fans sinasabi, dapat daw gayahin si Sir Arnold kasi Sir Arnold, kung sino yung gusto ng madla, kung sino yung gusto ng nakakarami, yun yung pinapanalo. Parang si Sir Arnold daw, iniisip muna ang kapakanan ng bansa bago kapakanan ng iba or kapakanan ng business niya, parang ganyan or what. So, pinanalo niya lahat ng mga beauty queens na gusto ng karamihan ng mga pageant fans. Yun, pagdating sa international pageant, nanalo lahat. Ngayon, ginawa na ng Miss Universe Philippines Organization. Ayun na yung ginawa ng Miss Universe Philippines Organization. Ano pa bang gusto nyo? Nakakaloka. Hindi ko maintindihan yung iba. Ngayon, guys, hindi natin mapiplease ang lahat. May mananalo, may matatalo, hindi naman sila lahat pwede koronahan ng Miss Universe Philippines. Alam nga namang 3 ang isad ng Pilipinas. Gusto nyo ba mangyari yon? May South Philippines, may Central Philippines, may North Philippines. Gusto nyo ba mangyari yon? Di ba ayaw nyo naman? Isa lang talaga yung pwedeng isesend. Mamimili lang talaga tayo. Ngayon kung hindi napili yung manok nyo, ganun talaga. Kailangan natin tanggapin. Ganun talaga. Sa totoong buhay, ganun din talaga. Wala tayong magagawa. Kung ayaw nyo suportahan, edi wag. Edi wag nyo suportahan. Hindi naman kayo pinipilit. Edi wag din kayo manood ng Miss Universe. Ganun lang naman yun. Kung ayaw nyo, edi ayaw nyo. Wag na kayong mag-comment ng mga kung ano-ano. May nabasa pa akong comment kanina, RIP daw. RIP daw Atisa nakalagay. Diyos ko, kinilabutan ako. Hindi ba siya natatakot na babalik sa kanya yun? Hindi sa kanya babalik yan. Baka sa pamilya niya bumalik yun. Akala mo naman mga naargabyado. Akala mo binayaran. O bayaran kita ng 1,000, i-bash mo to. Diyos ko, baka nga hindi siya kilala nung sinusuportahan niya, baka hindi nga siya kilala personally. Nakakaloka yung mga comment ng mga bagets na to. Ewan ko, mga bagets pa ata to, mga Gen Z, mga baka 10, 11, 12, 13. Ayaw muna mag-aral, nakakaloka yung mga comment nila. Buti sana kung binabayaran kayo. Nakakaloka. Kung binabayaran kayo, okay lang, mambash kayo. Pero kung hindi kayo binabayaran, itigil-tigil nyo na yan, mag-aral muna kayo, puro cellphone, nakakaloka. Kahit dito, ayan sa comment section, may mga nakikita pa ako, bias. Anong gagawin natin? Ayun na nga yung nanalo. Nakakaloka, buti sana kung mga binabayaran kayo. Kung binabayaran kayo, okay lang, mambash kayo na mambash. Pero kung walang bayad, itigil nyo yan. Nakakaloka talaga. Ayun nga, may nanalo na. May nanalo na wala na kayong magagawa. Kung ayaw nyo suportahan, ayaw nyo manood, edi wag. Hindi naman kayo pinipilit. Huwag nyo buksan ang TV nyo. I-unfollow nyo lahat. Kahit ako i-unfollow nyo, wala akong pakialam sa inyo. Hindi kayo kawalan. At lahat ng mga nambabash kay Atisa, lahat kayo, hindi kayo kawalan. Wala kayong bilang. Nakakaloka. Akala mo naman inargabyado at alam nyo kung bakit natalo yung manok nyo. Gawa nyo. Kayo nagpatalo sa mga manok nyo, bumalik lahat yan sa inyo. Kasi, ang sama ng mga sinasabi nyo, yan, bumalik yan lahat sa inyo. Ang kinakarmanan yung manok nyo. Ganun yun. At hindi lang yan babalik sa manok nyo, pati sa inyo, sa sarili nyo. Nakakaloka, kala mo pinagbabayaran. Nakakaloka. Inom lang ang tubig. Kape pala.
Ang dami ko palang viewers. Nagagalit ako dito. Ang dami ko palang viewers. Wait lang. Ay, hindi pa ako tapos. So, yun na nga. May nanalo na ulit. May nanalo na, wala na tayong magagawa. Kung ayaw nyo ulit sumuporta, edi wag. Kung unfollow nyo yung mga pinanonood nyo. Hindi naman kayo kawalan eh. Kukunti lang naman kayo sa 100%. Baka mga lang kayo. Kaktiting. Ganyan. So anyway, so ito na nga nanalo na si Atisa Manalo. So alam nyo na yung gagawin sa Thailand. Edi magbubook na tayo ng ticket. Charot. Malapit lang naman. Pero guys, kahapon yung yung show, kumusta sa inyo yung show? Satisfied ba kayo? Maganda naman yung opening number. Very 1994 na... Very 1994. Actually, naalala ko yung 1994 edition ng Miss Universe Philippines na in-elevate lang nila. Tapos ganun din yung opening dress nila, iba-iba. Tapos sobrang liwanag na ng LED. So malamang narinig naman ng mga pageant fans na gusto talaga ng maliwanag na stage na program. So ayun, maliwanag na siya. So ano pa mga napunan nyo? Ano pa mga gusto nyo? Pagdating naman sa announcement ng semis, pumasok naman siguro lahat ng mga natin, no? Ng mga favorite. Kasi ako, naglista ako ng top 21. Nandun yun sa podcast ko sa YouTube. Top 22 na nga yun eh. Pumasok naman lahat sila. Introduction, inalis. Yun lang din. Oo, siguro isang na-notice natin na nakakamiss yung live introduction, no? Pero may bago silang pinasok na segment, yung parang fashion show segment, tapos rumarampa yung mga girls, tapos nilalatag yung mga credential information about don. So yung fashion show, yung bagong segment kagabi. Now, yung announcement ng mga semis, top 24 yung pinili. Tapos yung 5, kung hindi ako nagkakamali ha, top 24. Tapos 5 doon, yung nanalo sa mga votings. So, satisfied ba kayo sa announcement ng top 24? Kasi ako super satisfied. Siguro wala na akong maisip kung sinong naiwan. Kayo ba? Sino sa tingin nyo? Pero ang surprise sa akin sa top 24, Manila. Although si Manila... minsan na may mention ko naman siya pero hindi ko siya akalain kaya niyang umabot doon sa top 24 kahit hindi siya nakuha as winners. Occidental Mindoro, hindi na siya surprise sa akin kasi inakyat ko siya sa top 21 ko kasi nakitaan ko talaga siya ng potential kaya pumasok doon si Oxmin. Si Lucena, galing siyang fan vote. Hindi. Choicy. Yung Choicy app na botohan, galing siya doon. So, nambagsak talaga malamang ang Lucena. Same with Quirino, na umabot hanggang top 12. I cannot consider Quirino as a dark horse kasi hindi naman siya umabot sa top 12 ng alam mo yun, ng base sa score ng judges. So, hindi ko siya masasabing own merit niya. Umabot siya kasi doon gawa ng nagbagsak din siya. Nagbagsak ng boto kaya umabot hanggang top 12. So hindi ko siya masasabing dark horse. Sino yung naiwan pa na binabagit niya? May nagbagit kanina, Los Baños. Hindi ko rin masabi na na kayang iakyat kasi si Rendel eh. Same with may nagbanggit kanina. The reason binabanggit niyo hindi ko na ma-imagine na pang top 24 talaga. Kaya feeling ko nga, nung nalaman ko yung top 24 kahapon, feeling ko solid talaga siya. Solid na yun. Speaking of Pampanga, yan may nakita akong Pampanga. Hindi ko rin alam kung ano nangyari kay Pampanga. Kasi diba at one point, si Pampanga ay isa sa 3 naghahabol sa PINA votings. Tapos pagdating kahapon, biglang ang naging PINA, Sultan Kudarat, Quirino. Hindi ko lang maintindihan or magets kung paano yung bilangan ng boto doon. Yon. So, top 24, so satisfied naman tayo. Si Bulacan, siya yung Bingo Plus, kaya siya pumasok din. Chelsea Fernandez, PINA, kaya pumasok din siya.
same with Kirino. Iliana is a winner din ata ng sponsor award. Kaya nandun sila. Pero kahit naman wala yung mga sponsor awards, papasok naman yung mga yan. Yung groupings, hindi ko rin magets kung ano yung sense nun. Akala ko nga, bawat group, kunyari 5, i-group. Tapos 2 dun yung makukuha, 3 yung matatanggal. Yung pala, hindi pala. Yun. So, yun nga, ang eksena. Tapos, edi nag-swimsuit round na. Pagdating ng evening gown, best of the best talaga na wala ka nang tatanggalin sa evening gown. Sa evening gown, evening gown na tayo. Sino yung sa tingin niyong tatanggalin? Hindi siya pwedeng tanggalin si Kirino kasi nanalo siya ng votings. Kaya yun yung sinasabi natin, wag pa kampante, iboto talaga yung mga dapat iboto. So lahat ng mga nag-evening gown, ano talaga, no, deserve na, no? Hindi, ayun yung mga mini-mention kayo, Taguig, Iligan. Mga nag-perform yun sa swimsuit eh. Deserve na nila lahat yung spot. Kaya kahit sabihin natin, okay, deserve din nila Isabela, Ibn Tarlac, mga ganun. May mga nababasa ko, sinayang daw. Eh, hindi nga natin sila pwede ipasok lahat sa top 12. So, hindi na top 12 yun. Top 13 na yun. Top 14, top 15. Ganun na siya. So, ayun, nag-evening gown na. Sino na yung standout sa inyo sa evening gown? Even si Bohol, nakakatakot kagabi. Nakakatakot si Bohol. Akala ko kayang ni Tyra pumasok sa top 5. Nakakatakot siya. Nag-umpisa sa Tyra, swimsuit, okay yung yung fashion show muna, okay na yung pasarela niya. Nagulat ako. Sabi ko talagang palang may ilalabas pala talaga ni Tyra, no? Ganda nung emote niya dun sa fashion show eksena. Tapos sa swimsuit yun din. Tapos pagdating sa evening gown, nakakatakot din si Tyra. Akala ko mangunguha siya ng isang spot doon sa top 6 or top 5, pero yun. Hanggang doon lang pala talaga yung inabot niya. Eloisa Howard, evening gown performance, okay din for me. Yun nga, nilabas niya yung bala niya na sinasabi natin, yung big hair, cobra hair. Plus yung minimalist na white gown lang. So, inilabas niya yung bala niya. Pero, maya natin discuss kung saan nagkulang. Sino pa? Yung mga unusual sa evening gown. Baguio, yung naka-orange. Okay yung performance ni Baguio sa evening gown. Rian Fernandez gown. Ayun, ang ganda-ganda niya. Even sa swimsuit, yung swimsuit talaga yung pinakamalakas na performance ni Gwen. Si Pasay, sobrang stunning naman niya sa evening gown. Ang haba niya, tingnan, nakatayo pa lang siya sa stage. Pero, even me, nakulangan dun sa live. Nakulangan ako dun sa performance ni Pasay. Hindi niya talaga na-improve yung dapat i-improve sa kanya. Or i-polished. Kaya, pero ang haba niya, kung titingnan mo siya na hindi naglalakad, ang ganda ng hulma niya. Nakakatakot siya. Actually, nung nag-umpisa yung competition, nakakatakot siya kasi ang haba niya. Pero hindi nga niya i-polish yung dapat i-polish. Dun sa top 6 ko, nakuha ko lahat ng dun naman sa top 24, nakuha ko naman lahat sila. Top 22 lang naman ang pinili ko. So, walang dalawa. Pero yun nga, nakuha ko sila lahat. Sa top 12, sa top 12, sila pa rin, nakuha ko pa rin siya. Balikan nyo yung podcast ko na lang sa YouTube, kasi yun pa din naman. Sila, nakuha ko lahat sila, except Kirino. Kasi si Kirino, fan vote, Pina voting. Si Kirino, hindi ko na talaga siya nilagay sa top picks ko. Pero pumasok siya kasi votings siya. So, hindi na natin control yun. Pero yun, pasok pa rin yung top 10 ko. Nakuha ko pa rin siya lahat sa listahan. Pero ang basag na sa akin, top 6. Si Laguna kasi nilagay ko doon over Taguig. Tapos, si Taguig yung bumasag ng listahan ko sa top 6. So, nagkapalit sila. Now, ano nangyari kay Laguna over Taguig? Ito din yung nababasa ko sa comment section. Parang gusto nilang ipasok si Eloisa over Taguig. Yung iba naman gustong ipasok si Gwen Soriano over Taguig. Malakas ang performance ni Gwen, malakas ang performance ni Eloisa. Pero mahirap banggain si Katrina. Lalo na sa live. Ang ganda ng mukha ni Katrina. Yung face card yung nagdala kay Katrina sa sa top 6. Si Gwen medyo nahirapan maglakad sa hagdanan. Although si Taguig nahirapan din naman maglakad sa hagdanan. Tapos yung gown ni Taguig matigas nga rin. Same with Gwen na matigas din. Pero
ang hirap banggain ni Katrina talaga pagdating sa hulma, sa prototype, sa kabuuan. Yung kabuuan ni Katrina, hirap banggain. Kaya mukhang nalock na talaga siya sa Supra. Inilock na talaga yung spot niya sa Supra. Kaya pinasok siya hanggang top 6. Kasi Supra nga, di ba? Supra. So kung pipilian mo Gwen Soriano or Kat, it's Kat na for Supra. Now, when it comes to Eloisa, sabi nila Laguna versus Taguig daw. Ang kulang kay Eloisa, yung emote-emote ng face. Face card. Mukhang si Eloisa, mukhang hindi gumagalaw yung mukha. Yun yung nagkulang. Pero maganda yung kabuuan. Yung kabuuan, kung paano siya mag-perform, gumalaw maganda. Ang naging problem yung mukha. Doon naman siya naungusan ulit ni Katrina. Kaya hindi hirap talaga banggain ni Katrina. Yun na nga yung sinasabi ko eh. Kaya dinadalawang isip ko yun, nag-aano ko sa top 6 eh. Sa top 6 ko, ang pinagpilian ko na lang talaga, Laguna at Katrina. Tapos sabi ko, sino yung mukhang malalak dito sa Supra? Tapos sabi ko, baka ang organization, mag-bank on nun sa bago. Tapos sabi ko, nagmi-meeting yung sarili ko. Nag-aaway sila yung utak ko. Sabi ko, baka naman si Katrina, nag-perform sa evening gown. Yun nga yung nangyari. Mahirap pala talaga banggiin si Katrina pagdating sa mukha. Kaya, yun. Siya talaga yung nilak sa Supra, kaya pinasok siya sa top 6. So yun, top 6, Mythical 5, and then yung pambalanse, or yung panggulo, si Cebu City, si Gab. Well, si Gab, expected ko na yan dati pa. Alam nyo naman yan, na madalas ko nang hinahype dito si Gab. Nag-umpisa pa lang live natin kasi feeling ko nga may bubuga talaga si Gab Carvalho. Hanggang sa nakarating siya sa top 6, diba? May mga nagsasabi pa sa akin, magkano daw binayad sa akin ni Gabi. Eh, di nakita nyo na ngayon yung resulta, di ba? Performer kasi si Gabi eh. So, si Gabi yung ano man tawag doon? Gumulo. Pero hindi na ako nagtaka na nandyan talaga si Gabi. So, by far, siguro, sabi natin, ang best top 5, best top 6, 2022 batch. Kasi yung 2022 batch, lahat sila nakapag-compete na. After ng 2022 competition, lahat sila nakapag-compete na internationally. Sinasabi natin yung by far na malalakas na batch. Sinasabi rin ng iba, by far ang pinakamalalakas na batch, 2023. Kasi yung 2023, after ng 2023 era nila, nakapag-compete na rin sila internationally. Sinasabi ng iba, 2021 daw, pero hindi. Feeling ko ito na, 2025 na ang by far pinakamalakas na batch ng Miss Universe Philippines. Yung top 6 nila. Kasi, lahat ng mga to, bago pa maging top 6, nakapag-compete na lahat internationally. Yun, Atisa Manalo na nakadalawang international competition na, Sultan Kudarat na naka top 15 pa sa Miss Globe, and then Iliana, first runner-up pa sa isa ding Big Four pageant, Miss Earth. Si Winwin na nanalo. Si Winwin yung may corona sa kanila eh. Tapos si Katrina, same Reyna Hispano, runner-up din. Tapos si Cebu, na sinasabing ang undefeated queen sa Cebu. So feeling ko ito na yung pinakamalakas so far na top 6 in the Miss Universe Philippines, or even sa lahat ng mga beauty pageant dito sa Pinas. So tingin nyo ba? Yun. Di syempre nagsagupa na nga sila sa Q&A after nun. Yung Q&A again, hindi siya 100%. Kaya wag nyo lang itanong na, kuya, eto naman si Siniloan tsaka si Cebu yung may pinakamalakas na pinaka magandang sagot. Oo, nandun na tayo. Si Cebu. Oo, si Cebu, si Siniloan. Kahit ako si Cebu. Actually, kung may pinaka number 1 sa Q&A, si Cebu na si Gabi. Pero again nga, nagde-deliberate ang mga judges at lahat ng mga pageant nagde-deliberate yan. Hindi lang MUPH, Binibining Pilipinas pa lang nangyayari yan. Kahit mga barangay na pageant, nagde-deliberate yan. Kahit sabihin mo yung mga Miss Caloocan, yung na mananalo ay isasend sa Binibining Pilipinas. Nagde-deliberate yan kung sino yung sa tingin nilang bagay isend dun sa pageant na yun at sa tingin nating mananalo tayo. Nagde-deliberate yung mga yan. Kaya yun, siguro ayun yung napag-desisyon na nila, or kung based sa mga judges ng score, talagang umakyat talaga yung score nung nanalo, di yun talaga yung nanalo. Kaya ayun nga yung sabi ko kanina, respeto nga natin yung desisyon kasi nga may nanalo na. Nakakaloka kayo mga basher.
So, yun. After ng Q&A, it's a destiny. Nag-align na nga po dapat mag-align sa nakoronahang Miss Universe Philippines 2025. And alam ko majority naman sa atin masaya, satisfied sa naging resulta. Hindi lang siguro natin matanggap or ng iba matanggap na nag-perform si ganyan, nag-perform si ganun. Eh, ganun talaga. Hindi naman siya ngayon lang nangyari, hindi naman yan isolated cases. Every year naman ganyan eh. Every year naman kahit ganyan eh. May nabasa ako, ano daw, reveal ng Lip Zero. Mamaya re-reveal ko siya. Nasa yellow basket kasi sobrang ganda niya. So yun, every year naman ganun, hindi naman ano siya. Hindi naman ngayon lang to nangyari. Para naman kayong bago ng bago, nakakaloka. Parang bago ng bago. Ngayon kung feeling nyo, naninibago kayo, ganun talaga sa pageantry. Masanay kayo kung gusto nyo maging pageant fans, expect nyo na yan every year na may ganito at ganito. Ngayon kung hindi kayo sanay, then hindi kayo pageant fan. Baka hindi para sa inyo to. Baka pang sports kayo, ganyan. Kasi ako naiintindihan ko yung logic kung bakit siya. Hindi sa dahil bias ako, hindi dahil siya yung sentiments ko. Alam nyo kung sino yung sentiments ko. Favorite ko si Atisa. Pero naiintindihan ko kasi kung bakit siya. Ganun at ganun talaga. Kailangan natin tanggapin lahat ng mga bagay-bagay. Hindi magko-comment kayo mga RIP kineso. Nakakaloka. RIP daw. RIP. May mga comment pa na cooking. Ano, wala na tayong alam na ibang term? Cooking na lang tayo lagi. Ganto na lang tayo lagi taon-taon. Cooking. Kung ganto tayo nagganto, hindi tayo usad. Walang magpo-progress sa atin. Hanggang dito na lang talaga tayo kung lagi tayo cooking. Cooking daw. Now, the Miss Philippines na tayo. The Miss Philippines, kung sa mga nagtatanong kung bakit second runner-up si Iliana ata ay Miss Universe or nothing. Kaya, nagsettle siya sa second runner-up. And okay lang yon na sabi nga natin hindi siya nagsettle or don't settle for less. Okay lang yon kasi kung babalik siya o di makakabalik siya. Or kung gusto niya mag-grand this year, kasi pang-grad naman talaga si Iliana, nakita niyo naman ang performance, tsaka yung, alam niyo yun, mga gamit ni Iliana, mga materials niya, mga pinakita niya, pang-grad naman talaga. Umalay natin, this year, mag-grand siya, makita rin natin niya sa Thailand, tapos siya pa yung makakuha ng Miss Grand, kasi kahit ako personally, wala na akong makitang pwedeng isunod kay CJ, si Iliana na eh. Si Iliana na yung nakikita kong pwedeng isunod kay CJ, wala nang iba. Kasi si Iliana, natural yung galaw. Yung natural, di ba si CJ natural yung galaw? Yung iba kasi nagmi-Miss Grand, pilit na pilit yung galaw eh. Pilit yung, alam mo yun? Pilit lang yung aura. Kahit ako personally, wala na akong makitang pwedeng isunod Iliana na. Or hindi si Iliana si Chelsea, pero si Chelsea nakalak sa Cosmo eh. O malay natin, maisipan niya, tapos doon siya manalo. Guys, kanya-kanyang destiny yan. Hindi mo pwedeng ipilit yung, kung hindi para sa'yo, hindi natin kayang ipilit. Ganun. Kaya gaya ni Atisa ngayon, kung si Atisa ba natalo nung Cosmo last year, sa tingin nyo may Atisa ngayong MUPH, di ba galit na galit tayo? Ito na naman tayo. Siguro nga yung mga basher ngayon, galit na galit din dati nung hindi nanalo si Atisa kay Doraemon, di ba? Hindi nanalo si Atisa dun sa Kukmo. So, ang daming galit na galit, 100%. Inunfollow pa nga natin yung Kukmo, di ba? Galit na galit tayo kay Doraemon. Pero kung alam niyo yun, kung nanalo pala si Atisa, di wala palang Atisa ngayon, di ba? Tapos walang Atisa sa Thailand. Kaya nga hindi natin mapipigil talaga guys kung ano talaga yung pwedeng mangyari. Nakakaloka kayo, kaya wag kayong bash ng bash. Kasi hindi nyo talaga mapipigil yung tadhana, di ba? Sabi nga natin, nag-alay na kay Atisa ngayon yung stars. Yun siya pala yung MU page 2025 na hindi natin alam, kaya buti na lang talaga. Hindi siya nanalo sa Kukmo. So, ayun si Kukmo. Speaking of Cosmo, i-follow na pala natin yung Cosmo kasi wag na kayong magalit sa Cosmo kasi si Chelsea ay lalaban sa Cosmo. Kailangan ng suporta ni Chelsea. So, balik loob tayo kay Doraemon. Malay naman natin, di ba? Magandang mood ni Doraemon ngayon, no? Malay nyo iakyat si Chelsea. Yun, kaya nga magpa-follow ulit ako. Magpa-follow ulit ako sa Cosmo eh. Hindi na kailangan tayo ulit, pakabait ulit tayo. May representative tayo eh.
So, yun na nga. Speaking of ano na ulit, ano ba, back na tayo kay Iliana. O ayun, malay natin, mag-MGI si Iliana, tapos biglang siya yung makakuha. Bet pala siya ni Sir Arnold. Bigay sa kanya yung MGI Philippines. 'Di ba? 'Di ba ganun lang naman yun. Tapos biglang siya pala yung bet ni Uncle, bigla siyang manalo. Ganun lang kagaya ni CJ na sumakabilang bakod, tapos biglang nag-first runner up. Ganun lang naman yun, nakakaloka kayo. So, ayun na nga, second runner-up, Iliana Aduana. Miss You or Nothing lang talaga siya. Same with Winwin Marquez. Si Winwin kasi, syempre kaya naman yung sumali ng MUPH kahit busy yan kasi Miss Universe talaga yung target. So, Miss You or Nothing. So, yung natirang tatlo, nag-agree ata na kahit anong corona. Kaya si Chelsea napunta sa Cashmo. Well, si Chelsea bagay naman kasi sa Cashmo kasi yung beauty nga, malalike talaga ng mga Vietnamese. Kasi, di ba yung beauty niya nga, iba din. Parang westerner din ang eksena. Tapos, skin niya, ganyan. Ganda. So, bagay naman talaga siya doon. So, at least, ano pa rin, yung papadala natin, alam mo yun, malakas pa rin yung aura. Napaka-fresh. Thank you. Yung lip serum, kasi wala akong yellow basket nito, pero sa TikTok ko lang ito nabili. 250 lang to. Ang ganda nito. Magic siya. Magic siya. Pag ginawa mong pink agad, ah. Nakikita niyo na ito, nadaan niya. Pink agad yan. Tapos konti lang, ah. Gagawa na ako ng yellow basket nito. Kasi 250 din ito. Sayang commission. Basta 250 lang yan. Anyways. Second runner-up, first runner-up si Winwin. Tapos, Chelsea manalo, Cosmo. So, ayun, kailangan natin magbalik loob sa Cashmo kasi nandun si Chelsea Fernandez. And, as much na gusto ng iba na manalo si Chelsea Fernandez ng Miss Universe Philippines, pero hindi talaga siya nakatakda. Kaya, yun, makikita natin siya sa Cashmo. Next, sino ba isa? Supranational, Katrina Legado. Yun, nabanggit na nga natin kanina na mukhang siya talaga yung bet or nakalak na sa Supra spot. Kaya, pasok na pasok talaga siya hanggang top 6 para makuha niya nga yung Supra spot. Bagay naman si Katrina dun eh. Diba? Marami rin naman sa inyo nag-assume na sa mga listahan nyo, si Katrina yung Supra. Di yun na. Diba si Katrina yung nakakuha. Tapos, Eco International si Gabi. Kasi, yan, si Gabi na nga lang natira. At mukhang mau-overpower din yun ni Gabi. Kasi si Gabi parang si Alexi din naman ng caliber. And, ayun, iba ulit ang hulma na isasend natin sa Eco International from Black to Oriental ngayon. So, ano ba nangyayari sa atin sa Pinas? Iba-iba yung mga pinadadala natin, no? Maloloka ng mga iba-ibang bansa at iba-iba yung mga mukha ng mga Pilipinang sinesend sa mga international pageant. Even ngayon sa Miss Universe Philippines or sa Miss Universe from Black, biglang ngayon, Barbie na. Barbie naman ang isasend natin na doll eyes. Diba? Iba-iba ang mukha. Maloloka ang mga kapitbahay. Bakit iba-iba ang mukha ng mga Pilipina sa Miss Universe pageant? Hindi isang hulma. No. So yun, doon pa mapasok yung deliberation nga na tinatawag kung sino yung mga bagay sa ganitong pageant, sa ganyan. Hindi ibig sabihin na ikaw yung, alam mo yun, top performer. Ikaw na talaga yung uusad hanggang dulo. Wala, hindi ganun talaga ang era hindi ganun nag-work ang pageant. Siguro sa mga pageant na barabarangay, yung wala namang sinasalihang mga international pageant, ganyan. Pero even sa barabarangay, nangyayari din naman ng mixing ng mga delegates. Eh. Ganun, maging masaya na lang tayo. At maging masaya na lang kayo. Kasi finally, it's the people queens or the gusto ng majority ang nakakuha. Yun naman yung gusto natin lagi. Kung sino yung gusto ng majority, siya ang nakakakuha ng karawat. Naalala ko, kasi di ba pageant fan ako dati. Pa bata ako, wala akong mapagbenta. Although nagigets ko rin naman yung mga bata ngayon. Yung mga Gen Z na pageant fans.
Kasi syempre hindi pa naman gano'n ka-matured ang utak nila or ka-broad yung knowledge. Ganyan din naman ako dati. Naalala ko 2009, batch nila Bianca Manalo sa Binibining Pilipinas. Galit na galit ako kasi hindi umabot sa semi si Karashila May Kuipers. Kung natatandaan niyo siya sa mga kabatch ko dyan. 2009 Binibining Pilipinas, candidate number 2. Karashila May Kuipers. Galit na galit ako, hindi pumasok sa semis yun, pero wala akong mapagbentan. Kasi walang internet. Wala pang wala may Facebook na nun pero wala namang mga gantong forum, gantong mga live stream. Wala kami mapagkomentan, mga RIP, mga ganun. Nakakaloka mga Gen Z pageant panis. Tapos 2016 na out si Kim Ross Williams. Wala rin ako mapagbentan kasi wala pa mga ganong ka-forum, mga gantong mga usap-usap, ganyan. Or may mga post na pero hindi kami ganun. May mga Facebook na noon 2016 na out si Kim Ross Williams pero hindi kami ganun makipagbardagol na nagko-comment kami ng RIP. Nakakaloka. Hindi ganun ang utak namin noon, hindi na ganun ang mindset namin noon. Charm, hindi ko alam kung ang Charm ay nasa MUPH pa or wala na kasi hindi naman nila kinonfirm. Yun. Hindi ko po alam. Antayin na lang natin. Magpapapress ko naman yan eh. Antayin na lang natin yung announcement. Ano pa? Ano pa mga tanong nyo? Pero ako, overall, satisfied ako sa nangyari. Oo, kasi majority ng gusto ng mga pageant panis yung nanalo. Unlike ng mga previous season na minsan mahirap sa ating mag-usap-usap ng ganito, na ano nangyari, what went wrong, what went well. Mahirap mag-debate, ganyan. Kasi yung mga nananalo hindi naman majority. Like 2020, Rabia, 2021, Bea, 2022, hindi, si Celeste majority siya. 2023, Michelle D, hindi siya majority. Ayun nga, Michelle D, yung eksena ni Michelle D ng 2023, ganito din yung eksena ni Atisa Manalo ngayon. Kasi in 2023, it's Pauline Amelings ang sentimiento ng lahat, di ba? Ayun. Pero pagdating naman ni Michelle D sa Miss Universe, lahat naman na all eyes, lahat naman sinuportahan. Nanood din naman ng Miss Universe, nakakaloka. Kaya ngayon sabi ko, kung hindi nyo gusto si Atisa, wag na lang kayo manood. Para hindi masakit sa damdamin. Total, hindi naman kayo kawalan. Huwag kayo manood, huwag kayo subaybay ng mga page, yung mga page na tinitignan nyo, follow nyo. Yung parang wala lang, mag-aral kayo dyan, focus kayo sa studies nyo, para maging honor kayo, ganyan. Hanap kayo ng matinong trabaho para sakali lahat tayo magkapera, yung mga ganun. Huwag kayo manood, ganun lang naman yun. Huwag natin pahirapan ang mga sarili natin. Hindi magko-comment kayo ng mga RIP. Diyos ko naman. Buti sana kung sinisweldohan kayo. Huwag natin pahirapan ang mga sarili natin. Huwag manood. Huwag sumubaybay. So, ganun siya noong 2023. 2024, same scenario din kasi hindi naman majority si Chelsea, diba? And now, so in 2024, last year, hindi majority si Chelsea kasi nga si Atisa yung majority. Ngayon naman si Atisa yung nanalo. Tangina, ganun pa din yung mga, ang dami pa ding basher. Nakakaloka. So ano na lang talaga tayo? Ganito na lang talaga tayo. Wala talagang uusad sa atin. Parang papasok tayo sa botohan. Same sa pagboto ng PBB. Same sa pagboto ng PBB. Same sa pagboto ng mga kandidato. Ayun, di ba? Walang problema sa mga nanalo. Ang problema sa mindset ng supporters. Mindset ang problema nating lahat. Ngayon, anong kailangan natin gawin? Ayusin natin ang mga mindset natin. Ayun. Sayang daw si Miss Baguio. Wala, ganun talaga eh. Pero at least si Gwen, pag tumalon siya sa Binibini, or even Miss World, sana nga mag-Miss World siya, malakas siya if ever mag-Miss World Philippines siya. At least pag tumalon siya sa mga pageant na yan, sikat na siya, di ba? Alam nyo naman ngayon, ang mga beauty pageants, malakas talaga pag malakas ka ng kontesera, ikaw yung malakas na mananalo. So, yun. Wala, isa lang talaga yung mananalo eh.
When it comes to Iliana naman, pwede naman siyang bumalik. Atisa nga, oh. Sa Atisa Manalo nga, hindi mo akalain na babalik pa lang ngayon at makakakuha niya yung corona eh. Wala, isa lang ang mananalo. Same with other girls na mga minimension nyo ngayon. Ayan, yan, Charina Sandu, Tyra Goldman. And ayaw nyo yun. Ganun talagang ano sa atin eh, ang beauty pageant. Actually, ako na-amaze din eh. Kagabi, pag uwi ko, nanonood ako ng replay, na-amaze ako na ganito na pala yung beauty pageant sa atin, yung setup. Ganun sila kalalakas at ganun sila talagang nag-e-effort. Kasi dati, back in the days, kunyari, Binibining Pilipinas, hindi naman nag-e-effort yung mga girls kasi yung mga materials nila lahat galing sa kay Madam, kumbia, ganyan. Yung wala talagang effort, pero ngayon talagang ganun pala talaga kinaka-effortan tong mga bagay na ganito. So, bawat delegates, especially kahapon yung evening gown, dun ko na-realize na grabe. Grabe pala ngayon ang bardagulan ngayon sa beauty pageants pagdating sa Philippine setting. So, ibig sabihin, hindi pala talaga tayo madaling matalo. Or alam mo yun. Since ini-important sila, hindi talaga tayo basta-basta. Nakakaloka. Ganyan pala talaga yung beauty pageants na sa atin. Sobrang alam nyo yun. So, masaya siya in the sense of kasi magagaling lahat ng mga sumasali sa atin. Pero yun nga, at the end, may mga masasayang talaga kasi isa lang ang mananalo. Pero, ayun, sabi ko nga kanina, yung mindset ang aayusin natin. So, kung paano natin iisipin yun, kung paano natin iti-take at i-accept yung nangyari, di yun na yun. Powerhouse daw talaga yung mga Pilipina. Correct. Ayun nga. Ayun yun naman yung masaya doon. O sige, kung gusto nyo, wag na lang tayo mag-pageant para hindi tayo ganito every year. Wala na lang wala na lang Miss Universe Philippines. Wag na sumali sa Miss Universe pageant. Gusto nyo yon para hindi tayo lahat ganito. Hindi tayo nag-aaway-away. O, di ba? Hindi naman pwede. O, kaya, ganun talaga. Tanggapin natin yung resulta. Irespeto natin lahat. Tapos, kasi pagdating naman din sa pageant na pupuntahan niya, Philippines naman yung yung sash nun. Filipino, Filipina, pa rin naman ang i-represent nun. Sige, sagot na ako ng tanong. Thoughts about Isabella going to MWP? Mas mag-MWP kasi parang may kumakalat ngayon na magmi-Miss Grand daw. Mas feel ko siya sa MWP. Miss World Philippines. Yung mga simpleng-simple atake lang. Kahit si Tyra Goldman mag-MWP siya. Or even si Gwen Soriano. Yun, mag-MWP. Di ba nga, ayun nga, babalik ulit tayo kay Krishna. Si Krishna nga, di ba, noong 2023, sabi natin, sayang naman. Pero kayo nasa Miss World Philippines. At mukhang yun na talaga yung destiny niya. Same with CJ Opiasa. Yun na talaga yung destiny nila. Yun na yung mga naka-mark sa kanila. Yan. Yan lang naman yan. Pwede naman magpaikot-ikot. Sabi ni Rio, Iliana daw for MGI. Malay natin, di ba? Do you think maganda mag-crossover si Iliana? Yes po, nabanggit ko na nga kanina. Baka nga kung gusto niya, di pwede pa tumalon. Kasi nga, baka dun talaga siya. Or kung gusto niya bumalik ulit ng MU next year, malay natin, ibigay na sa kanya. Kasi, sabi nga natin, try lang ng try. At least, no regrets. Diba? Kagaya ng motto ni Atisa, no regrets. Motto ni Win-Win, no regrets. Diba? Try lang ng try. Kasi baka ibigay sa inyo. Basta kaya ng pera, kaya ng budget, kaya ng oras. Maganda pa yung katawan. Alam niyo yung batak pa naman. Try lang ng try. Universer natin si Eliana. Yes po, yes. Hindi ko confirm pero yun yung umiikot na chika. Kaya sinasabi nila, sabi nila, yung iba kasi sabi, si Eliana may pinakamagandang performance pa sagot pero wala daw nakuha ang corona. Ngayon kung si Atisa yung kinoronahan, dapat daw si Eliana magsusupra. Yung second highest crown daw. Ito na naman tayo, papasok, nagsalita kasi yung mga hindi pageant fan Ngayon may uigot ulit tayo dun sa deliberation, sa assigning, tapos dun sa eksenang universe or nating siya. Kaya siya nag-runner up.
Nakakaloka naman kasi yung iba, hindi wala namang alam salita ng salita. Ayun yung nakikita ko ngayon mga nagra-rant dito sa TikTok, mga gumagawa sila ng video na gano'n ng eksena. Na yung bakit daw hindi pasok si Baguio sa top 6 na banggit ko na kanina, yung analysis ko kung bakit hindi. Mahaba siya. Mahaba siya actually. Pero yun nga, ang pinaka-summarize, mahirap talunin talaga si Katrina Legado. At si Katrina Legado ay nakalak sa Supra. Kaya hindi mo siya ma-elbow. Mahirap siya talunin. Akala ko din madali siyang talunin, pero pagdating dun sa live, mahirap pala talaga talunin si Katrina Legado. Lalo na sa mukha. Performance ni Occidental Mindoro. Kaninang umaga, pagising ko, may message sa akin si Richelle at medyo happy ako kasi nga hindi ko naman na-expect na mag-message siya kasi hindi naman kami close. Nag-usap lang kami isang beses sa event. Pero madalas ko siyang na-hype dito sa mga live stream, sa mga contents, ganyan. So, baka napapanood niya. Tapos nag-message siya sa akin kanina, thank you, ganyan, blah, blah, blah. So, hindi ko yun in-expect sa kanya. Yun nga, maganda naman ang performance ni Oriental Mindoro. Richelle, no? Oriental Mindoro. Umabot naman siya hanggang swimsuit. Eventually. Wala, ganda lang talaga. Yung mga evening gowns nila kahapon, magaganda. Wala ka nang maitulak kabigin. Talagang evolve lahat. Yung kay Juliana nga, nanginginang siya dun eh. Si Juliana, nanginginang talaga siya dun. Ang ganda. Lahat may wow factor, lahat ng mga gown. Tapos pagkasunod pa si Juliana, si Siniloan, parehas may mga feather ba? Ganyan. Kabugan talaga sila sa evening gown. Si Tarlac hindi nakarampa sa evening gown. Yes po. Sayang, no? Eloisa, evening gown competition, na-explain ko na din. Guys, upload ko naman to sa YouTube. YouTube Carl Loyola. Kung hindi nyo na-start yung review natin or yung sentimiento natin sa finals, mapapanood nyo. Pero nabanggit ko na kung ano yung nangyari Taguig, Laguna, Baguio. Kasi feeling ko dun sa top 6, sabi rin naman ng iba sa mga nababasa ko, si Taguig talaga yung pinaka-list pagdating dun sa performance ng mga pumasok sa top 6. Pero mahirap nga kasi patumbahin si Taguig. Gawa ng mukha ni Taguig, mahirap talaga. Kung ikaw yung hindi mo talaga siya may elbow. Talaga may nakalaan na spot kay Taguig, which is yun nga, Supra. Kaya hindi mo na siya mahal sa top 6. Nasagot ko na lahat ng mga ng mga tanong nyo. Any questions ulit? Ibang tanong pa ulit-ulit na. Tarlac should join BBP. Actually, pwede. Kasi sa Tarlac, bihira lang yung ganung katawan eh. Yung prototype ni Tarlac, same sila nila Eloisa, nila Gabby Carvalho. Matatangkad na mahaba. Yung mga traditional beauty queen. Yung mga beauty queen ng mga sinauna, yung mga, pagsasabing beauty queen, dapat hindi beauty queen ka, mahaba leeg mo, mahaba galamay mo. Pare-pareha sila, nila Gabby, mga 5'9", or magpa-5'10" na. Na Tyra. So, bihira lumabas yung mga ganyan. Kaya sana si Tarlac, train lang talaga siya. Yan, train. Tapos mag-BBP siya. Malakas siya kahit sa Miss World Philippines. Kaya nga, diba, bigla natin nagustuhan si Tarlac kasi iba yung hulma. Yun. Same with Amanda. Ayan, sila magkakahulma yung mga yan. Pag pinagtabi-tabi mo yan, para sila mga Latina sa top 5 na Miss Universe. Pag pinagtabi-tabi mo yan sa mga nakatayo, kasi pantay-pantay sila. Tapos yung mga katawan nila, ang liliit ng mukha, ang liit ng kaha. Yan, yung mga yan, pinagtabi-tabi mo, pantay-pantay. Para silang mga Latina na nag-top 5 na. Yun. Eloisa for MGIPH. Actually, pwede din. Naisip ko nga din yung bigla eh. Kasi si Eloisa, di ba nga tangkad? Yun yung kailangan natin, di ba? Matangkad. Again, guys, sa MGI, matangkad ha. Huwag na tayong maglokohan, matangkad. Kaya hindi tayo nanalo. Kasi hindi naman matangkad yung mga sinesed natin. Malapit na si CJ. Si CJ na yung talagang malapit, kaya nag-first runner-up. So, kailangan matangkad. Bukod sa matangkad, maganda. Maganda face card. Tapos, bukod sa face card,
rampa. Pero yung rampa kasi madali yun eh. Madali pag-aralan yun, especially pag magaling yung trainer mo. Yun. Kaya wag na kayo magbanggit ng mga pangalan dyan pag sa MGI, tas maliliit. Wag na kayo magbanggit ng pangalan kasi ito na naman tayo, tas sisisihin nyo si Uncle pag hindi na nanalo. Uncle, ganyan. Paano matitigas ulo natin? Sinabi na nga ni Uncle, matangkad. Papadalhan, maliit. Di wala talaga. Can move on daw kay Eliana. Isang tulog lang yan. Mga 2 tulog, 3 tulog. Makaka-move on ka din. May nag-mention si Budol. Guys, sabi ko matangkad. Tsaka maganda. Hindi, maganda naman si Budol. Pero guys, iba yung maganda sa face card Magkaiba yun. Magkaiba yung maganda. Magkaiba yung face card. Kaya kung hindi rin face card, wag nyo nabanggitan yung pangalan. Kasi madadali tayo doon. Ang gawin yung reference, 2022 Isabella Menin. Magkakamukha yan. 2022 Isabella Menin. 2023 ba sa Isabella Menin? 2023 Isabella Menin. 2024 Luciana Foster. 2022 Isabella Menin. 2023 Luciana Foster. 2024 Rachel Gupta. Yung tatlong yun, magkakamukha yun. Ganun yung gawin yung reference. Tingnan ko lang kung hindi ka magpadala ng ganun, baka hindi ka pa ipanalo ni Uncle. Tapos matangkad tapos rampadora. Basta yun yung reference. Isabella Menin, Brazil. Luciana Foster, Peru. India, Rachel Gupta. Diba, bukal naman si Uncle eh. Yun, sabi niya, ito, ba't hindi natin gawin? Pero, yun nga, si Uncle nasa Miss Universe na ngayon. Ano siya, executive director. So, mukhang malaking role yung gagampanin niya. May nagbanggit ng Pasay. Oo nga, no? Hindi ko naisip yan. Oo nga, no, Pasay. Tas ano mo lang, i-train mo lang talaga ng ano. Nakakasindak si Pasay sa personal kahit kagabi. Sindak na sindak ako. Ang haba niya sa stage. Nakatayo silang lahat. Nandun siya sa may hagdanan. Ang haba niya. Kaya nga bigla ako natakot kay Pasay. Ay, patay, baka biglang mag-top 5 to. Wala siya sa top 5 ko. Takot talaga ako dun bigla kay Pasay. Ayun, may nagbagit nga Pasay. Si Bohol, pwede din. Face card din naman yun si Tyra. Tangkad pa. Oo. Ano lang, mga ito-train lang. Pag nakakuha naman yan ng perfect trainer, malay mo si CJ yung mag-train. Gumagaling naman sila eh. Madali na i-train yan, pero mahirap kasi makita yung mismong physical aspect ng girl kasi hindi mo na mababago yan eh, yung physical aspect, di ba? Laguna, Eloisa, pwede din. No? Crossover sila. Kaya nga ang galing ni Sir Arnold, hindi siya sumasabay sa MUPH. Ito, tapos na yung MUPH, magpapa-audition na yan. Since maganda naman yung naiwan na mark ng MGI last year, CJ. So, baka maraming magka-interest na sumali. So, tingnan natin kung sino yung mga magko-crossovers. Saan na ako? Nasa na ako? Yun nga, si Papa Nawat ng executive director, malaki yung pupunan niyang role as an executive director. Wag na rin kayong magulat kung si Papa Nawat ng may-ari ng Miss Universe pageant anytime soon. Kasi mukhang siya na talaga. Parang ngayon, inuunti-unti lang talaga nila para hindi tayo magulat. Pero mukhang siya na talaga. So, kung si Papa Nawat naman ang executive director or malaki ang role sa Miss Universe, pakiramdam ko naman, alam naman niya ng distinction sa MGI versus MU. So, kung ano yung ginagawa sa MGI, pakiramdam ko hindi naman niya ipapagawa sa MU. Puwera lang sa live selling. Yung live selling, guys, na nangyayari, wag na rin kayong magulat kung makita niyo si Atisa nagla-live selling. Kasi posibleng mangyari siya. Well, wala naman masama sa live selling. Kasi yun yung trend ngayon eh. Kailangan natin kumita ng pera. Yun yung trend and walang masama sa live selling. Baka makita nyo si Atisa nag-live selling, wag na rin kayong magulat at wag kayong mambash, utang na love. Kailangan natin maging mabait sa organization na kay Halu, kay Uncle, especially kay Uncle ha. Alam ko mabait na tayo kay Uncle kasi first runner up niya tayo sa MGI, pero kailangan natin maging mabait ngayon. Kailangan natin makipaglaro, wag kayong mangbabash sa mga live niya, ganyan. Kailangan ng comment natin, mga I love you Uncle lang, ganyan. Yun.
So, siya na nga executive director. Alam naman niya yung distinction malamang sa MGIPH saka sa MU. So, kung ano yung ginagawa sa MGI, hindi naman niya malamang ipapagawa sa MU. Pero, since nandiyan si Uncle, alam niyo naman ang hanap nila, mga oldies sila, mga traditional way. Parang Trump era. Ang hanap nitong dalawang to, ganun pa rin, face card, tsaka yung matatangkad talaga, yung mga traditional. Trump era, ganyan. Kaya nga hindi tayo manalo-nalo sa Trump era dati kasi hindi natin sila pinadadalhan ng mga mahaba ang galamay, matangkad. Pinakamalapit na si Miriam Kiambao sa Trump era. Kaya nag-first runner-up si Miriam Kiambao. Pero the rest ni Miriam, after ni Miriam Kiambao, wala na eh. Mga ano na talaga eh. Hindi rin talaga pinadadalhan ni Madam eh. Puro oriental si Madam nun eh. Kaya hindi tayo manalo-nalo sa Trump era eh. Pero nung nag-umpisa na si Venus Ra, iba-iba na. Yung nakuha na ni Madam yung timpla. Siyam si Soup Soup, yan. Sina Janine Togonon. Pero lahat naman yun, aces din kasi yun eh. Andre Jonas Gapud. Kaya iba talaga si Mama Jonas. Ganyan. So, yun, nakuha na rin naman ng timpla. So, itong dalawang to, Trump era talaga sila. Gusto nila yung mga traditional beauty queen. Yun, face card, matatangkad. Although, naglalabas sila ng mga requirements na gusto nila, na kahit wala na daw height requirements, ganyan, or inclusion, ewan ko, hindi naman nila pinapanalo, diba? Or hindi naman nila inaakyat. Or siguro yung inclusion, kunyari yung mami, kunyari nanay, Venezuelan. Pero si Venezuelan, Diyos ko, 6-footer naman, 5'11 naman, tas sobrang ganda naman. So yun, kaya nandun pa rin talaga sila sa traditional way ng mga beauty queens. Especially pumasok na nga si Uncle sa eksena ng Miss Universe. Kaya more on ano talaga sila, traditional way ng beauty queen. So ayun, tama-tama naman si Atisa. Tapos yun, ganda, katawan, hulma, face card, wala naman tayong pagtatalunan. Tapos yun, following. Yung following sa social media. Ayun. Kaya tamang-tama naman siya. Ayun, siguro, ang organization ngayon, talagang naisip nila. May isang akong nabasang comment sa followers. Na dapat daw, yun nga, si Atisa na yung pananalo nila, wag na daw magdalawang isip ang MUPH or kung gusto nating manalo sa Miss Universe. Siguro, ganun din naisip ngayon ng MUPH org na, sa Thailand tayo, ganyan. Di padala natin yung talagang alam natin kayang mag-penetrate. Yun, ginawa na nga ngayon ng org, pero yun nga, hindi pa rin talaga matanggap ng ibang resulta. Yun. Nakikinig na nga ngayon ng org, di ba, sa simpatya ng tao, ng mga pageant fans. Kaya si Atisa na ngayon nanalo. O kaya sana, again, itigil na natin ang bashing. Tigilan nyo na yan. Wala tayong mapapala dyan. Taggapin natin ang resulta. May nabasa na naman ako daw, pero daw ang sagot pasang-awa. Uulitin ko na naman yung sinabi ko kanina. May sinabi ko, pero ang sagot pasang-awa. Uulitin ko na naman. Uulitin ko na naman yung sinabi ko. Again, Q&A, hindi nga 100% utang na loob. Kailan ka ba naging pageant fan? Ngayon ka lang ba nagka-TikTok? Kailan ka naging pageant fan? Nung isang taon lang? Hindi mo alam yung ibig sabihin ng deliberation? Hindi mo lang ibig sabihin kung sino yung bagay dun sa pageant na sasalihan. Pag hindi alam, wag na magsalita. Hindi na, alam mo naman. Thank you sa talak. Nakakaloko kasi iba, yung mga hindi naman pageant fan, ang nagiging batayan nila, ang pangit daw ng sagot, hindi daw maganda sagot. Anong gagawin natin? Kahit naman sa mga barangay, nagkakaroon ng deliberation eh. Kung sino ayun nga, ulitin ko, kunyari, mga Miss Caloocan, Miss Manila, yung mananalo nun, papadala sa Binibini. Lahat yung nagkakaroon ng deliberation. Kung sino yung sa tingin nilang papasok. Hindi siya yung maganda sagot nito. Kung nanood ka ng pageant nyo sa school, doon ka magreklamo, kunyari, pageant sa school, kasi wala naman sasalihan yun pagkatapos. Best of the best yun. Kung sino yung manalo sa Q&A, 100%, siya na talaga yun. Or same sa village namin dito, Miss Kineso, ganyan. Pero pag mga gantong pageant na alam nyo nagra-rank siya, hindi tayo nagre-relay sa Q&A lang. Utang na loob. Ang kailangan natin yung mananalo sa Miss Universe. Ngayon kung ipapadala mo, katulad mo, hindi tayo mananalo sa Miss Universe. Ang kailangan natin pagkakaisa. Kung sino yung mananalo sa Miss Universe. Hindi yung buti nga ngayon ng organization, kasi di ba ang organization, naalala nyo,
kung sino yung top performer, or kung sino daw ang top performer, ganyan. Yun yung pinananalo. Parang kiber kung mananalo ba to sa Miss Universe mismo, 'di ba? Ganun sila, ganun ang akala natin. Eh ngayon nakinig na sila sa simpatya ng tao eh. Kasi halos lahat naman nagkaisa naman eh na ito na ipadala mo kasi feeling natin mananalo tayo sa Miss Universe. Eh, nakinig na yung organization, ano pa bang gusto nyo, 'di ba? Inisip na nga yung majority, 'di ba? Ayun. Ang dami pa rin mga bobo, mga tanga. Yung mga gakaganyan nyo, gamitin nyo yan sa pagboto ngayong election. Ayun ang kailangan natin. Kung gaano kayo ka-meticuloso ngayon sa ganto-ganto natin. Di ba ngayon nag-uusap-usap tayo. Ang daming galit. Yung mga ganyan-ganyan, gamitin yan sa pagboto ng election, mga putang ina nyo. Especially yung mga boboto ng senador, baka iboto nyo sa Willie Rebillame. Sina Diyos ko naman, Lito Lapid, Bong Revilla, utang alo, mga bobo kayo pag binoto nyo pa yan, ha. Gamitin nyo yan sa pagboto nyo ngayong eleksyon. Especially mga senador, mga konsehal dyan sa barangay nyo, sa bayan nyo. Lalo na yan sa bayan nyo, ha. Kasi kaya hindi umuunlad yung mga bayan nyo. Kasi mga bobo rin ata yung mga binoboto nyong konsehal. Pati mga mayor, mga binayaran lang ata kayo sa bahay nyo. Binoto nyo na agad. Ganyan dyan nyo gamitin, mga tanga. Kainis. Kakaganyan yung ngayong May 12, especially ano na ngayon, May 3. Ngayong May 12, mga bobo kayo, mga putang ina nyo. Galingan yung pagboto, lalo na yung konsehal ng bayan nyo, ha. Kaya hindi umuunlad yung mga barangay nyo. Malamang yung mga bashers na yan, nandun sa mga liblib na bayan, eh. Kasi, feeling ko lang, pag alam mong ano ka, ewan ko kayo magsalita. Pero feeling ko lang yung mga bashers na yan, yung mga talagang walang alam, eh. Yung mga nasa liblib na, ano nyo kayo, ayusin yung pagboto nyo ng mayor, ha. Kasi lahat yan, nag-uumpisa yan dyan, konsehal, mayor, wag kayong tatanga-tanga. Hindi yung purong comment nyo, RIP. RIP Atisa daw, putang ina. Minit na naman ang ulo ko. Wait lang. So, yun na nga. Nasaan na tayo? Miss Universe na tayo, Miss Universe. So, yung pagdating sa Thailand, siguro naman maganda naman laban ang ibibigay sa atin na Atisa. Eh, yun nga, alam nyo naman ang chika na sinasabi, bet naman daw siya ni Halu, siya ni Uncle. Sigurado naman aakyat naman yan. Actually, yung pakiramdam ko nga ngayon, parang pakiramdam mo ng 2018 eh. Yung nanalo si Catriona, naalala nyo, di ba majority si Catriona ng 2018 Binibining Pilipinas? Siya yung gusto na nakakarami. Although hindi hati-hati din nung time ni Catriona kasi noong 2018, si Pasig, si Aya Abesamis yung talagang kalaban ni Catriona noon. Hati-hati yun. Hati-hati yung sentimento ng mga tao noong 2018. Pero si Catriona pa rin yung nanalo kasi siguro feeling ni Madam, siya yung feeling ni Madam Araneta, siya yung karapat-dapat sa Thailand. Kasi si Catriona, nag-iwan na ng mark kasi nag-Miss World siya. Tapos parang naano siya, na-rob dun sa Miss World, diba? Kaya pagdating niya ng Thailand, sikat na sikat si Catriona. So parang ganun din ang eksena ngayong 2025. Ganun yung na-feel ko. Eh, hindi ko alam kung ganun din yung na-feel nyo. Yung pagkapanalo ni Atisa na okay, magko-compete sa Thailand. Tapos alam naman natin yung nangyari kay Atisa last year. Na-rob nga sa Vietnam. Tapos marami siyang naging supporter, especially Vietnamese, Thais, ganyan. Kaya pag tapak niya sa Vietnam sa Thailand sa November, maingay din panigurado. So parang Catriona level din, no. So ang saya-saya nun, fiesta 'yon, 'di ba? Lalo na sa ating mga pageant fans. Ano siya? Fiesta talaga sa atin, no. Na-imagine niyo ba? So yun. O sige, sabihin na natin ulit, may dayaan naman. Cooking show naman sa Miss Universe, ganyan. Eh, hindi na natin control yun. November 21 ata ang Miss Universe. Hindi na natin control yun, yung dayaan. Pero at least, tayo as a pageant fan, masaya tayo. Kasi na-fulfill yung gusto natin na makapunta si Atisa doon or mailaban niya tayo. Tapos, ano pa ba? Pero mukha naman, aakyat naman yan. Pero wag muna tayong mag-expect. Manage muna natin ang expectation. Pero mahalaga, masaya tayo kasi makakarating siya sa Thailand. Tapos, yung eksena nung kagaya ni Catriona Gray, ganun din yung mararamdaman natin sa November. Yung alam niyo, yung pagtapak pa lang ng Thailand, tapos excited ka na. Tapos habang nagpro-progress yung mga activities,
makikita mo si Atisa, yung basta alam nyo yun. Kung alam nyo yung 2018 feels, alam nyo na din tong 2025 feels. And 2025 lang din naman itong mangyayari kasi sino pa ba yung inaabangan natin pagkas ni Atisa? O, meron pa ba? Malamang meron pa, pero ibang feeling din to ngayong 2025. Toss nyo daw nung tumumba si Atisa. Actually, akala ko yun na yung downfall ni Atisa. Yung natumba si Atisa, katabi ko si na RJ, si JP, yung PR ng Miss Universe Philippines, yung PR ng mga media. Nagyakapan kami after matumba ni Atisa. Kasi nagulat din kami sa nangyari. Tapos naisip ko na, sabi ko, ano ba yan? Yung parang gusto ni Atisa makuha yung corona. Gusto niya makuha yung corona. Tapos yung corona naman lumalayo sa kanya. Ganun yung naisip ko. Tapos, yun nga, sabi ko, the downfall of Atisa. Pero hindi ko naman naisip na hindi siya papasok. Sabi ko, papasok pa rin naman siya. Pero nakakalungkot lang kasi nangyari yun. Na gusto natin, expect natin, perfect performance, pero nangyari siya. Nakakalungkot siya, pero hindi ko inisip na hindi siya papasok. Yun nga, sabi ko, downfall of Atisa, ganyan. Tapos sabi ko, ba't naman ganun? Kung inaabot niya talaga yung corona, pero yung corona lumalayo. Sabi ko, bakit ganyan? Tapos ayun, yung pagkatapos na tumayo siya, kasi ang tagal niya bago nakatayo. Di ba, hindi naman yung agad na kagaya ni Miriam Kembaw na pagka tapos tumayo agad. Tagal siya, kumapit pa siya sa sahig, tapos tumayo siya. Tapos, nagsigawan yung mga tao pagkatapos nun. So, after nung sigawan ng mga tao, sabi ko, baka ito na yung moment. Baka ito na yung moment na inaantay natin. Gusto natin ng perfect moment lagi sa evening gown, pero baka iba yung kay Atisa. Baka iba yung moment na maibigay niya sa atin, which is yun nga. Nakakaloka, yun pala yung magiging moment. Yun nga, sabi ko nga kanina, ang era ng beauty pageant ngayon, hindi na siya kung sino yung perfect ang performance, hindi na siya yung perfect ang galaw, pulido, ganyan. Doon na siya nagbabangkon or doon na siya dumidepende sa beauty queen na nakapag-share talaga ng story ng inspiration sa mga tao. Again, babalik tayo kay Pia Words, baka Triona Gray, yung mga message na binigay sa tao. Doon na siya ngayon, ang era ng beauty pageant ngayon. So, Kiber, kung ikaw ang best performance, sabi ko nga dun sa content ko, genuine, real, ganyan. Makikita natin yun. Tapos, Q&A, bigla yung tanong sa kanya, relate, di ba, bunutan yun eh. Relate pa dun sa nangyari sa kanya. So, na niya. Na-connect na. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng moment. Feeling ko, nasway talaga yung judges doon. Kasi, based on her experience, authentic. Kakatapos lang mangyari sa kanya yung sagot niya eh. Di ba ang ganda? Kung ikaw yung judges, hindi ka ba matatouch dun sa sinabi niya? Yung, hindi ba tataasan yon? Di ba? Ganun yung nangyari. Kaya nga yun yung sinasabi natin, talagang pag yung stars, yung destiny, nag-align talaga sa'yo, hindi mo talaga siya mapipigilan eh. Nag-align talaga sa kanya lahat eh. Minsan ikaw yung girl na sabihin natin, kunyari ako si Iliana, naabot ko talaga yung crown. Gusto ko maabot yung title, pero lumalayo talaga sa akin eh. Nangyayari talaga siya eh. Siguro ganun yung nangyari sa kanila na kahit anong gawin nila, maganda naman yung mga performance nila. Pero hindi pa talaga nila time. Yun, nag-align talaga sa Atisa. Huwag kayong magalit kasi si Atisa naman, pinagdaanan din naman ni Atisa yung nangyari kay Iliana ngayon, kay Chelsea, kay Winwin. Baka naman nakakalimutan natin, talunan si Atisa last year, nakakalimutan nyo ata. Talunan si Atisa last year, pinagdaanan lahat ni Atisa yan, kaya naman sana maging masaya tayo ngayon sa kung ano man yung naging ni Atisa. Kasi hindi naman si Atisa yung, alam mo yun, hindi siya yung kagaya ni Gazzini, ni Chelsea Manalo last year, na isang laban lang nanalo agad. Ang hirap ng pinagdaanan ni Atisa. Hindi yan yung isang pitik, isang sali, panalo agad. Kaya sana maging masaya tayo. Yung alam mo yun, hindi naman masama maging masaya. Ngayon, kung hindi nanalo si Iliana, si Chelsea, darating din yung time nila. Isa-isa lang. Lahat makakarating doon. Huwag tayo magpihilahan pababa. Lahat makakarating sa taas. Isa-isa lang. So, yun. Ano
pang tanong. Nakakugulat daw si Tyra. Na-mention ko na to kanina. Nagulat din ako kay Tyra actually. Yun nga sabi ko kanina, at one point, natakot ako kay Tyra Goldman. Sabi ko, basag ata ang listahan. Tyra Goldman, number 5. Ayun. Pero yun nga, at least si Tyra, pwede mag-Miss World. Ganun, Miss World, Philippines. Ganyan. Tol sa gaw ni Tagig, ano yun, trademark ni Katrina. Trademark ni Katrina yun, kaya wala namang kaso sa akin. Maganda naman, dala naman niya eh. Trademark niya ata ngayon yung matitigas na gown. Bagay naman sa kanya, tsaka sa personality niya. Kaya nga, ang ate mo Katrina, pang Supra talaga. Di ba gano'n na eksenahan sa Supra? Suprang Supra. Again guys, babalik ulit tayo kay Katrina Legado kasi may mga nambabash ulit kay Katrina. Mahirap talunin si Katrina sa face card. Nakasama ko sila simula nung umpisa hanggang kahapon sa finals. Hindi ko pinasok si Katrina sa top 6 ko kasi akala ko kaya siyang talunin ni Eloisa. Si Eloisa kasi nasa top 6 ko. Pero kahapon sa live, mahirap talaga talunin si Katrina. Hindi mo siya magaganon. Ang feeling ko na malapit na pumasok sa top 6 si Eloisa at si Baguio. Pero pag pinag-compare mo yung tatlo, mahirap elbowin si Katrina. Ang hirap. Mahirap siyang ganunin. Pang Supra talaga si Katrina. Ngayon kung ang pinagpilian kunyari para sa Supra, Baguio, Eloisa, Katrina, hindi naman sa dinidiscredit ko yung dalawa. Mahal na mahal ko yung dalawa. Si Baguio, especially si Gwen, kasi close ko yan. Si Laguna, ganun din. Kababayan ko pa. Pero mahirap talagang elbowin si Katrina. Kaya, isa pa yun, wag yung iba si Katrina Legado. Siya talaga yung Supra. Nilak na sa kanya yung Supra. Kasi siya talaga yung pang Supra talaga, utang na loob. Alam nyo naman yung hulma ng Supra. Ito na naman tayo. When it comes to Eloisa naman, darating din tayo dyan kay Eloisa. Isa-isa lang ulit. Mas pinili lang siguro talaga ngayon si Katrina. Pero yun nga, mahirap siya talunin. Nakala ko din eh, dali talunin ni Katrina eh. Ayun na nga nasabi ko. Anyways, nakaisang oras na ako. Maraming salamat po sa panonood ng ating MUPH review. Ano ba masasabihin ko? Hindi ko na alam ang susunod na mangyayari. Actually, lutang pa ako. Kasi late na rin ako nagising. Kanina pag uwi ko, gumawa agad ako ng content. Sa nood ng replay. Tapos nagbasa-basa. Tapos late na ako nagising. Kaya lang ngayon, lutang-lutang pa ako. Yun lang naman. Lahat ng mga tanong nyo na sabi ko na, ulitin nyo na lang po to. YouTube channel, Carl Loyola. I-upload ko to. Again guys, YouTube channel, Carl Loyola. Maraming salamat ulit and sa mga team Atisa, sa lahat ng mga sumusuporta kay Atisa, maraming salamat po. And sa mga hindi, okay lang yan. Isang tulog lang yan, makakalimutan nyo din yan. And magkita-kita ulit tayo sa susunod na live. Maraming salamat. Paalam. Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.